8. Kung matapos natin hasta sa 39, so tingwa natin matapos, pero kung hindi gitman, so ang importante nga aton ma-digest, no? Kuha mayo, matunan mayo ang mga substance nga nakatago sa mga verses. Labi na gid ining chapter 8 verse 28, no? Hasta sa sunod pa nga mga verses. Kay kadamo gid sang mga tawo, mga denominations, mga nagatuon sa Bible na hindi na mayo na intindihan ini nga mga verses. Because most of us, no? Most of us kung nagatuon sang Bible ay ang aton ginatagaan gid sa igtalupangod, yung ating binibigyan talaga ng pansin ay yung mga benepisyo natin na makukuha, no? We do not look the verse what it says. Kung ano yung talagang sinasabi ng mga verses. Yung importante sa karamihan na nag-aaral ng Bible, ano yung makukuha nila? Ano yung magiging sa kanila na binibigay ng verse na kanilang binabasa? Okay? But let us always remember na yung mga verses na mababasa natin sa Bible, hindi naman lahat tungkol sa sarili natin as an individual. As an individual, okay? Hindi yan nagsasabi, tutukoy, no? Lahat ng verses sa Bible hindi nagtutukoy tungkol sa isang tao as an individual. Yes, meron namang mga verses na ganon, but meron namang verses na nagtutukoy sa Israel as a nation, then sa Israel as little flock, no? Yung mga na-save during sa ministry ni John the Baptist hanggang pumunta doon sa kay Jesus Christ at hanggang na naging member sila ng group ni Peter, no? Nang iniwanan na ni Jesus Christ yung leadership ng little flock, no? The Messianic, the Jewish church. Iniwanan niya kay Peter dahil umakyat na nga siya doon sa langit, sa heaven, after ng 40 days ng kanyang pag-resurrect. Okay? So, ganun po ang Bible. Titingnan po natin kung ano yung mga verse para sa atin, kung yan ba ay nagsasabi sa atin sa ating individual, no? As a person, or nagsasabi yan sa isang group, dahil in these verses, no, ang tinutukoy dito talaga ay yung church, the body of Christ. Church, the body of Christ, no? And sabi dito, and we know all things work together for good to them that love God. Okay? So, first of all, we must be specific that lahat ng ang tinutukoy dito that love God, no, is a group of people. Okay? To them, it is plural, not an individual, but a group of people that love God. So, alam nyo, Israel during the time before na nahulog ang Israel sa Acts chapter 7, the nation Israel cannot be counted or hindi natin masabi that they love God. No? Dahil nga ni-reject nila si Jesus Christ, they love more on tawag dito on customary worship. Hindi nila binigyan ng pansin, no? Ang Panginoong Jesus Christ at the time. The truth is that kanila pang pinatay. It speaks of their being not loving God. No? So, ang ibig sabihin dito, no? We know that all things work together for good to them that love God.
So, who are these people that Paul was referring to na nagmamahal sa Panginoon? Definitely not the Jewish people at the time dahil nga na-fall na sila, nahulog na sila. Dahil na hindi nila tinanggap si Jesus Christ as their God. Definitely, these are not the unbelievers. Unbeliever of the gospel of Paul. Hindi ito yung mga believer ng gospel ni Paul. So, the them here, na tinutukoy that love God ay walang iba kundi the church, the body of Christ. Okay? So, the church, the body of Christ. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. We members of the church, the body of Christ, actually been put together in one body, and that body is called the body of Christ, the church, okay, of this dispensation of the grace of God. Okay? So, that body, that members of the church, the body of Christ, actually is called by God according to His purpose. And the very purpose of God, kung bakit niya tinawag, kung bakit niya binubuo ang church na ito, the body of Christ, so that this group of people someday will be caught up unto heaven and live there eternally in His heavenly kingdom. Yun yung purpose ng Panginoon. Why He is right now grouping, saving a group of people called the body of Christ. Okay? And the things, ang ibig sabihin dito that all things work together for good. So, ibig sabihin dyan that all things that are happening, even it is bad, good, it is they are all good, Whatever, ano man nangyayari karon, it is good for the creation and for the fulfillment of what God had promised to the church, the body of Christ. Yun yung ibig sabihin dyan, Verse 28 has nothing to do with our personal life. Okay? With our personal life, the way we live, kung ano man yung magkasakit man tayo dito, walang kinalaman yon sa ating personal. It is about the church, the body of Christ. To them that love God. Tandaan nyo to. Only, kahit ano pang sabihin mo, I love God. If you are not member of the church, the body of Christ, you cannot do that. Hindi mo talaga magawa yun. Because, how can you love God, the true God, kung hindi ka members of the church, the body of Christ? Hindi mo magawa yun. Yes, it could be real, yung intention mo to love God. Ngunit, there is no way, that magawa mo yan sa Panginoon kung hindi ka member of the church, the body of Christ. Tandaan natin yan. Kaya nga, ang daming mga religious group, denomination, lahat sila nagsasabi na gano'n, they love God. But, how can you love a God, na na hindi mo naman talaga God? Paano, hindi mo kasi magiging God, ang true God, kung hindi ka na-saved sa gospel of the grace of God. Okay? It's all about in the mind, Siguro maganda intention mo, but it can never be. Okay? So, dahil nilagay naman talaga ng Panginoon kung paano mo siya makilala, paano mo siya magiging anak niya, paano mo siya mahalin, It is through the body of Christ. Church, the body of Christ. Through being a member of the church, the body of Christ. Diyan mo magagawa yan. And verse 29 up
to 39, no, will speak, no, kung paano ng God, ng Panginoon, gagawin ang lahat-lahat, everything that will be good for the body of Christ. Yan na yung mga sunod na verse. Kaya hindi nila maintindihan to. Ang mga sunod na verse, kung hindi natin maintindihan kung ano yung verse 28, all things work together for good to them that love God. Meaning, everything that God is doing today, no, walang pwedeng tumigil, walang pwedeng mag-block, walang pwedeng mag-object, walang pwedeng magpahinto, walang pwedeng tawag dito, magpa-diminish sa lahat-lahat niyang ginagawa na magagandang mga bagay for the body of Christ, for the church, the body of Christ, for them that love Him. Okay? So, ano ba yung ginagawa ng Panginoon? Upang lahat ng ito cannot be hampered. First of all, mababasa natin sa verse 29. But before that, let us pray. Ama na banal, ubaya namin sa iyo ang aming pag-aaral ngayon. Sana po ay maintindihan namin ito. We pray in Jesus' name. Amen. Sabi dito verse 20. For whom He did foreknow. Ito, tandaan natin ito. For whom He did foreknow. So, Calvinism, no? Yung mga Calvinists, tuwang-tuwa sa verse na to. Without deep understanding kung ano tong ibig sabihin ng verse na ito. Sabi dito, for whom He did foreknow. Hindi ito nag-i-speak ng salvation na alam na ng Panginoon, inalam na ng Panginoon, kasi kung aalamin ng Panginoon, malalaman naman niya, which is kayang-kaya niya, which is alam ko na alam naman talaga lahat ng Panginoon dahil wala namang nakatago sa Kanya. Past, present, and future, alam na ng Panginoon. Dahil He can be in our past, He can be in the past, He can be here in present time, He can be in the future. Kasi pwede na ang Diyos pumunta doon sa future. Wala kasi importante, imposible sa Kanya. Kaya alam na niya kung sino yung members ng church, the body of Christ. Alam na niya yun kasi pwede na siya pumunta sa future. Nakuha niyo ako? Halimbawa, Genesis pa lang, chapter 1. Pag-create pa lang niya kay Adam and Eve. Hindi ba alam ng Panginoon yung mangyayari sa future? Alam niya dahil pwede siyang pumunta doon sa future. Dahil hindi siya pwedeng i-hold, no, ng time. Hindi siya pwedeng hawakan ng time. Pwede na siya pumunta sa future because He is all-knowing. Ibig sabihin, pwede na siya pumunta sa time ng tribulation period. Pwede na siya pumunta sa time ng 1,000 years. Malalaman na niya yung mga mangyayari doon. Pwede na niya malaman yung time. Sino yung members of the church, the body of Christ. Alam na yun ng Panginoon dahil pwede na siya pumunta sa future. But to say that itinalaga na ng Panginoon kung sino maligtas, hindi yun. Dahil salvation is offered to all, even in time past. Although it was through Israel, salvation in time past was through Israel, but siguraduhin ko sa inyo that salvation was also offered, kung paano yung salvation na i-offer sa Israel was also offered to the Gentiles through Israel. Okay? Sana makuha natin yon. So, the verse, in verse 29, said, for whom He did foreknow, and it does not refer kung sino yung inalam ng Panginoon, kung sino yung maligtas, dahil hindi
hindi kasi kaligtasan ang pinag-usapan dito, kundi security na mangyayari talaga whatever ang para sa church, the body of Christ. Whatever ang promise, no, na heavenly blessings, glorification, justification, at ang pagtawag according to the purpose of God ay mangyayari talaga because it is already secured, no, and God will do everything. Nobody can block or can object or can stop what God will do for the church, the body of Christ. Yan yung ibig sabihin dito. Kaya sabi niya dito, for whom He did foreknow, which refers to the people that will become member of the church, the body of Christ. But tandaan natin na never na pinili ng Diyos kung sino yung mapunta doon na member sa church, the body of Christ. But alam niya, He did foreknow. Alam na niya because He can be in the present in the future. Kaya alam na nga niya kung sino yung mamamatay doon sa alam na niya yon kung sino mamamatay doon sa tribulation period at sino maiiwan diyan na buhay pa pagkatapos ng 7 years period. Dahil pwede siyang pumunta sa time na yan ng tribulation because He is God. He cannot be confined by time sa isang lugar dahil lang sa oras. No, He cannot be like that. Okay? So, for whom He did foreknow, which refers, no, to all the members of the church, the body of Christ, who will believe the gospel of the grace of God. Okay? Tandaan natin na hindi niya pinili kung sino yung ma-member sa church, the body of Christ, pero alam niya kung who will believe. Di ba? So, sabi niya dito, those people, referring to the church, the body of Christ, sino niya? He also did predestinate. Tandaan natin to. Hindi ito predestinate to be saved sa salvation, but predestinate yung members of the church, the body of Christ, no, or the body of Christ, is predestinate to be conformed. It does not speak of salvation, but to be conformed to what? To the image of His Son. Listen to this. Pag sinabi dito ma-conform o maging pareho tayo sa image of His Son, it does not mean the physical image of Jesus Christ. It does not mean the resurrected body of Jesus Christ. Okay? It speaks of who Christ is in His ministry in the mystery program. That is why, mga kapatid, napakahalaga to know Christ in His mystery program to the Gentile. Because knowing those things, no, we can adjust ourselves, we can conform to the image of Christ, not to the physical image of Christ, not to the instruction of Christ in Matthew, Mark, Luke, and John, but to all the instruction of Jesus Christ in Romans to Philemon. Okay? Sabi niya dito, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Firstborn. Listen to this. This verse exclusively for the members of the church, the body of Christ. Jesus Christ is the firstborn, of
the brethren of the church, the body of Christ. Jesus Christ, don't get me wrong, ha? Baka sabihin nyo, Jesus Christ, no, is our first fruit. You know, ha? Hindi, kasi yung pagkasabi ng first fruit, para yun sa Israel. Bibigyan ko kayo ng example. Tingnan nyo ito. Corinthians. 1 Corinthians chapter 15. Sabi dito. Kasi dito, sa kanyang prophetic program to Israel, sa mga na-save, no? Sa prophetic program, God promised unto them resurrection. And Jesus Christ will be their first fruit. Okay? Tandaan nyo ito. Verse 20, chapter 15, 1 Corinthians, chapter 15, verse 20. Sabi dito, but now is Christ risen from the dead and become what? Firstborn? No. He was risen from the dead to become the first fruits of them that sleep. Past tense. Sleep. Past tense. Who are these people who sleep and waiting for the resurrection? The prophetic people of God na na-save sa prophetic program to Israel. From Adam until Acts chapter 7, no? Yung mga naligtas sa time ni Adan, definitely Adan was with them. Adan, Abel, Noah, hanggang dito sa kay Stephen, no? Pagbato kay Stephen, hanggang doon sa eunuch, hanggang doon sa kay Cornelius, yan yung mga last na Gentiles na napasok sa kingdom, no? Sa prophetic program ng Israel. Yan yung mga taong huling naligtas, mabasa natin sa Bible. Si Cornelius, ang eunuch, lahat sila, no? Ay ando doon yan. Mariresurrect yan at titira doon sa 1,000 years kingdom ni Jesus Christ. Okay? At si Jesus Christ is their what? First fruit from the dead. Kaya siya ang una talagang na-resurrect. No? Siya ang una na-resurrect na hindi na mamamatay ulit. Merong unang nabuhay mula sa patay, pero namatay ulit yon. Okay? The first fruit ng nabuhay, na-resurrect na hindi na. So, but we members of the church, the body of Christ, no, will be predestinated. We are predestinated to be what? To be conformed to the image of His Son. Image of His Son. Not to the resurrection of His Son, but to the image of His Son. It speaks of His being, it speaks of His heavenly place. Kung ano yung posisyon niya sa heavenly places ni Jesus Christ. So, at this moment of time, no, God is molding the church, the body of Christ, to be conformed unto the image of Jesus Christ. Why? How? Paano ginagawa yan ng Panginoon? Every member will be put into the church, the body of Christ. And while we are there in that church, the body of Christ, God is molding us that we must be conformed. The whole church, the body of Christ, will be conformed into the image of His dear Son. Okay? No? The reason for that, so that Jesus Christ will become the firstborn among the brethren. Okay? Firstborn among the brethren. Not born again, but firstborn among the brethren. So, ibig sabihin, these things are, God is working. Working everything that what He had promised, lahat ng mga spiritual blessings,
ay magiging atin. No? Working pa na siya. Work together. That is why present tense, no? Ang ginamit dito na verse, work together for good. All things work together. Okay? So, sabi niya dito, that he might be the firstborn among many brethren. Pag sinabi dito, many brethren, ano kaagad yung madumduman, yung maalala yung verses that will lead us to conclude, no? Or will help us understand this verse. Tingnan nyo ha. The church, that is why this actually, maintindihan natin na ito talaga nagre-refer sa church, the body of Christ. Why? Bakit? Dahil tingnan nyo. So that Christ will become the firstborn of many brethren. Ano ba yung church? Bakit alam natin na yung nire-refer dito, the church, the body of Christ? Dahil tingnan nyo sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Sabi niya, for us the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. So also is Christ. Meaning, that body is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made drink into one Spirit, for the body is not one member, but many. Come on? God is working, and everything that is happening is working together for the completion, for the building of the body of Christ. Hindi yung mga individual ng pangyayari sa buhay natin, huwag natin ikot. Alam nyo, pag halimbawa nagkasakit tayo, o disgrasya tayo, ano na lang dyan, napasama yung sitwasyon natin. Huwag natin ikot yung agad, all things work together for good to them that love God. Nagka-cancer ka na, working good together pa. Ay, hirap ka na nga magpagamot. Wala ka na pera ipagamot, working good together pa. No. Walang pakialam ito sa pamumuhay natin dito, individual sa mundo. It speaks of what God is doing in fulfilling ng security na maangkin ng church, the body of Christ. Kaya sabi niya dito, upang si Jesus Christ magiging firstborn of among the brethren. For the body is not one member, but many. Verse 15, if the foot shall say, because I am not the hand, I am not the body, I am not of the body, is it therefore not of the body? Okay? So, hindi. Part pa rin siya ng body. O, di ba? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body. So, yun yung ibig sabihin dito sa verse na ito. That he might be the firstborn among many brethren, members of the church, the body of Christ. So, meaning, God is doing all these things. Kaya mamaya, masyasyak ka sasabihin ni Paul mamaya sa mga sunod na verses. Yung sabi niya dito, those who are predestinated, to be conformed to the image of His Son, which is the church, the body of Christ. Sabi niya dito, verse 30, moreover, dugang pa, whom He predestinate, them He also called. Bakit? Alam mo bakit
all things work together? Dahil nga sa body ni Christ, sa believers, members of the church, the body of Christ, bakit all things work together for good? Dahil nga, dahil nga alam na ng Diyos, alam na ng Panginoon, lahat ng members ng church, the body of Christ, who will believe the gospel, hindi niya pinili na sino lang yung mag-believe, kundi alam niya kung sino mag-believe. He did foreknow already, di ba? But listen to this. By saying all things work together, it's because this group of people, no, is already predestinated. Predestinate na sila maging what? Conform to the image of His Son. Alam nyo, kahit paanong, ito sabihin ko sa inyo, pag member ka na ng church, the body of Christ, there is no way, pwede ka gidya magpasaway, pwede gid ka pasaway, but there is no way na you will not be conformed to the image of Jesus Christ. Why? Because you are in the body. Yes, your work, yung ginagawa mo siguro as an individual, no? Hindi makakonform sa ginagawa sa image of His Son, Jesus Christ, heavenly image, ha? Hindi makakonform, but as part of the body, being in the body of the church, the body of Christ, wala kang magawa because you are predestinated. Being in the body of Christ, the church, you are included to them that are predestinated to be conformed to the body of Christ, or to the image of Jesus Christ. Wala kang magawa. Ha? Kaya nga later sabi ni Paul, nor death, nor power, can separate us. Okay? So later, tingnan mo. So moreover, those who are predestinated to be conformed to the image of His dear Son, Jesus Christ, sabi natin, moreover, He did predestinate them also, called them He also called. Again, the word them He also called, walang pakialam to sa salvation. Ligtas na itong members of the church, the body of Christ. We members of the church, the body of Christ, tinawagan ito according to His purpose. Tayo na members of the church, the body of Christ, whom God did foreknow already. Kung sino-sino yon, not because pinili niya, but alam niya, kundi alam niya kung sino yung magbibilib sa gospel. Okay? Yun yung pagka-foreknow dyan. Okay? So, alam ng Panginoon na naka-predestinate na tayo. Kanyang gusto yan na ma-predestinate tayo to be conformed to the image of His Son. Then, yung mga na-predestinate, which is the church, the body of Christ, whom also He called. He called according to His purpose. And what is God's purpose for the church, the body of Christ? To live in heaven eternally. Okay? So, we are called to live in heaven eternally. Okay? Then, sabi niya dito, and whom He called, them He also justified. It speaks of our being, yung ginawa ng Panginoon. Everything na ginagawa dito is not, hindi tayo ang gagawa. Diyos lahat ang gumawa nito. Siya ang nag-predestinate sa atin. Okay? After we believe the gospel of the grace of God,
gagawin niya lahat, all things will work together for good of the church, the body of Christ, na i-predestinate niya kita, na mag-conform kita sa image of God, then, i-predestinate niya kita, ano pagid? Na para sa iya purpose to live in heaven, then, naka-predestinate kita, to whom He called them, justified. Kumbaga nga tanan, lahat ng members of the church, the body of Christ, is these things, no, predestinated na mangyari ito sa Kanya. Without His participation. Ha? Kaya huwag niyo hanapan ng tao dito na, uy, kailangan ganito yung magiging buhay mo. Maganda yung buhay mo. No. This is all God's. Ang pag-conform natin sa image of His Son, ang pagka-predestinate natin na according to His purpose to live in heaven, sa Kanya na lahat yun. Pagkatapos natin na mag-believe sa gospel of the grace of God. Then, sabi dito, ang pag-justify sa atin, bakit? Can we justify ourselves? Hindi. Hindi natin mapawalang sala yung sarili natin. It is only God's. No? Siya lang nag-declare na, because you believe the death, burial of Jesus Christ, you are now justified. You are now without sin. All sin paid. Siya lang nag-declare niyan. O, di ba? Then, sabi dito, and whom He justified, them He also glorified. This will happen in the future. Okay? We will be glorified with Christ by the time God will take us from this earth by way of corporate soul rapture. Dadalhin tayo sa heaven, that's the time we will be glorified with Christ. Okay? We will be glorified with Christ. We will become heir with Christ. No? We will be adopted. Lahat ng promises or blessings are all spiritual blessings in the heavenly. Okay? So, what does it mean, no? Ang Romans chapter 8, verse 28. Then sabi niya dito, that is why Paul, no? Because all things work together for the betterment, for the fulfillment of what belongs to the church, the body of Christ, na ipinangako ng Panginoon, no? Sabi ni Paul in verse 31, what shall we then say to these things? Ikaw, be, tatanungin ka ni Paul niyan ngayon. Anong masasabi mo sa mga bagay na ito? Because this question been heard by Paul to his audience. Anong masasabi niyo sa mga bagay na ito? Sabi ni Paul, what shall we then say? Ano ngayon ang masasabi natin sa mga bagay na ito? If God be for us, who can be against us? Referring, kung ang God is with the church, the body of Christ, that God said everything He will do for the betterment, for the fulfillment of what belongs to the church, the body of Christ, who can be against us? Sino bang kukontra sa atin? Huwag mong sabihin kasi ito yung kinatatakutan ko dito. Ito yung kinatatakutan ko. Na yung tao, pag nakabasa nito, wala na palang pwedeng kumalaban sa akin. Wala na pala pwedeng kumontra sa akin. Sabi ng verse, who can be against us? Because God is with us, with me. Wag. Hindi ikaw to. This is not all about you. This is all about the church, the body of Christ, in which you are a member. So kung sabihin mo ngayon, wala na. Wala nang pwedeng kumalaban sa akin dahil God is with me. Walang sinasabi na ganito dyan. Ang ibig sabihin dito, if God is
all for the fulfillment of the heavenly promises unto the church, the body of Christ. Sinong kukontra dyan? Sinong kukontra dyan na tayo, ang church, the body of Christ, will be conformed into the image of His Son? Sinong makakawala niyan? Sinong makakaalis niyan that we are predestinated na to according to His purpose? Sinong makakaalis niyan na tayo ay dadalhin doon ng Panginoon sa langit someday? Ako, sa pamagitan ng rapture. Sinong makaka-void niyan? Who can make it void or non-effect? Sino? Wala. Sino ang makakaalis niyan? Sino ang walang epekto pag sinabi ng Diyos, you are justified? Wala ka ng kasalanan. Sino? Sabi ni Paul. Sino ang makakaantala? Sino ang walang visa ng ating glorification sa heaven in the future? Sino? If God is in it, no? Andiyan dyan ang Diyos, gagawin yan ang Diyos para sa atin. Sinong makakabaliwala niyan? That is why Paul asked that question. If God, what shall we say? What shall we then say to this thing? Ano bang masasabi natin ngayon sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay nasa atin, kakampi na natin, yan ang gagawin sa atin. Sabi ni Paul, who can be against us? Who can be against us? The church, the body of Christ. Verse 32, He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Referring to the things mentioned above. Alam nyo, sino ba ang mas mahalaga sa Panginoon? Yung pupunta na tayo sa langit, yung ating glorification, yung ating salvation, yung ating pag-conform sa image ni Jesus Christ. Alin ba mas importante sa Panginoon? Ang pinaka-importante sa Panginoon ay ang kanyang only Son. But sabi ni Paul ito yung ibig sabihin ni Paul, He spared not His own Son. Hindi na nga niya, ano yung ibig sabihin ng spared? Hindi na nga niya idinalok, hindi na niya nga ipinagkait ang kanyang only Son. He spared not His own Son, capitalize, capital S, but delivered Him for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? So, listen to this. God is working all things, work together for good, for us, members of the church, the body of Christ, so that all things will be given to us. Alam nyo, do not expect na lahat-lahat ng bagay ngayon mangyayari, maaangkin mo in this present evil world. This is not our world. Hindi atin itong mundo na to. Hindi tayo titira dito. We will live in heaven. By the time that we are in heaven, this thing will happen. Everything will be given to us. Okay? And God is working. And all things is working together for good so that these things will happen unto us. Bakit? Lahat-lahat na ba ng bagay binigay na sa atin yun? God,
still working. Kaya nga, binubuo pa lang ang body ni Christ. No? So, but, what Paul is giving here actually is the assurance that all things work together upang maangkin natin ito lahat, ma-conform tayo sa image of His Son, dahil naka-predestinate na tayo dyan, ma-justify tayo, then mag-glorify tayo, then we'll be called according to His purpose. We live in heaven. God is working all together, no, upang mangyari sa atin ito. And Paul, in this verse, in verse 32, giving us the assurance na mangyayari talaga ito. Why? Sabi ni Paul, kung yung kanyang sariling anak ibinigay niya, hindi niya ipinagkait sa atin, ito pa kayang mga bagay na to? Ang hindi niya ibibigay sa atin? Okay? Then, in verse 34, listen to this. Verse 33, sabi niya, who shall lay anything to the charge of God's elect? Okay? So, another question by Paul. Huwag tayong sasagot. Sabi niya, who shall lay anything to the charge of God's elect? Sino ba, sabi niya, ang makapag-akusa? Sino ba ang makapag-akusa sa mga pinili na ng Diyos? Baka sabihin nyo, mo pinili tayo? Kasi ang word na ginamit is elect. The church, naging elect na tayo because we are now member of the church, the body of Christ. Not we are elected to salvation, but we are elected now, no, as God's children because we became member of the church, the body of Christ. Okay? Ngunit pag hindi ka nag-believe sa gospel, you can never be an elect of God. Hindi ka kasama dito. Okay? So, hindi ito predestination sa salvation, but we are now the elect of God because we are member of the church, the body of Christ. So, sabi niya dito, who shall lay sino pang mag-aakusa sa atin? Kumbaga, sino pang mag-lay down some case against us in the court of God, in the justice system of God, and will tell us, hindi na siya pwede ma-conform. Hindi na siya pwede ma-conform into the image of Christ. Hindi siya pwede ma-predestinate. Ano nga dito yung predestination? Hindi siya ma-predestinate na magiging part ng titira doon sa heaven who are called according to the purpose. Hindi siya pwede. Sabi niya, hindi siya pwede na ma-justify. Hindi siya pwede maging part ng mag-glorify. Why? Sabi dito, nobody na. Wala nang pwede pang mag-akusa sa atin, no? Upang mawala pang lahat na bagay na ito na i-enjoy natin. Because God actually is working very hard so that all things will work together for good for us, members of the church, the body of Christ. So sabi na dito ni Paul, wala na makaka-charge pa. Wala na maka-lay down ng kanyang case against us, charging us in the court, in the justice system of God. Okay? Then ano sabi ni Paul? Verse 34. Who is he that condemns? Sino pa yung magkondina sa atin? Alam nyo itong napakaganda pag-aralan. Napakaganda. Sino pa yung magkondina sa atin? Nobody. No one. Many will do. Yes, many will condemn us, but it will not hold water in the court of God. Walang kaso yan. Kumbaga nga, yes, damo mag-akusar sa atin, damo magkondinar sa atin, but kumbaga nga, dito pa lang sa piskal, masilin ng piskal,
Ano kanina tawag sila kung case dismissed. No probable cause. Walang probable cause. Case dismissed. So, yan ang ibig sabihin ni Paul. Who is he that condemned? Bakit? Bakit sabi niya? Is Christ that died? Yeah. Sabi niya, sino ba yung magkanda? Is Christ that died? Yeah, rather, that is risen again. Who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. So, no one. Sino bang namatay ko no? Sino ba lang namatay? And raised from the dead to make intercession for us? It was Jesus. It was Jesus. Kumbaga nga, there is no way that there is someone who can file a case against you to nullify all those things that you are already predestinated. Wala na sang bagay. Wala na kahit sino. Then, in the next verses, napakaganda pa ng mga sinasabi dito ng mga next verses. Who shall separate us from the love of Christ? Bakit? Bakit? Wala nang talagang bagay na mangyayari na makahinder ng ating pag-angkin ng mga bagay na ito na ginagawa na mangyayari sa atin. Ma-conform into the image of His Son, predestinated to be glorified, justified, called according to His purpose, and God's purpose is for the body of Christ to live in heaven. Wala na siya, sabi ni Paul, na makakaalis pa niyan. Why? Sabi ni Paul, who shall separate us? Another question. Another question. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. These things actually are happening to Paul. Famine, persecution, nakedness. Sabi nga ni Paul, wala kami magandang damit. Peril. While on travel, nasa delikado ang kanilang buhay. Alam niyo, yung hirap ng travel noon. Yung panahon nila ni Paul, maraming inaambush, inabangan, kagaya nung kwento ng Samaritan, di ba? Na habang lumalakad, inambush. Dahil that was normal during their time. That is called peril or sword. Lahat yan, naranasan ni Paul. But sabi ni Paul, who can separate us from the love of Christ? Wala. Wala. Kahit na mamatay man tayo, sabi ni Paul, ano man mangyari sa iyo, ano man mangyari, hindi sinabi ni Paul dito na pag namatay kita, all things work together for good. Sasama yung ano, but when sasama yung, hindi yun for good sa family mo, namatay ka na di ba? Iiyak yun sila, nawalan sila. Padre de pamilya ka, ang liliit pa ng mga anak mo. For good ba yung namatay ang tatay? Sino mo pa mapapakain ng mga bata? It works together for good. For the family, no. But when it comes to God's promises to us, the church, the body of Christ, na makonform kita sa iyang image of His Son, our glorification, then no one, kahit namatay ka pa, it will not separate us from that love, from that promises of God. Hindi yan nakaseparate sa atin. Yan yung all things work together for good. When it comes to what God had promised and intend to do for the church, the body of Christ. Talagang walang makakapigil yun. Kamatayan, famine. But, huwag niyo naman sabihin na pag namatay na yung
Pag namatay na yung halimbawa, isang pamilya, pumunta ka sa isang pamilya, namatay yung tatay, ang liliit pa ng mga bata, 2 years, 3 years na mo sina. Tapos sabihin mo, sis, all things work together for good. Huwag mong ibato yung verse na yan. Kasi hindi yan, hindi naman. Mamaya na, nag-asawa ulit yun. Nasinggo, bugbog sarado. All things work together for good. Namatay yung mabait yan na bana. Di ba? So, this is not sa ating personal life na mangyayari dito. This is all about what God will do, no? Intend to do, for the church, the body of Christ. Hindi lang natin naintindihan. Kasi yan nga yung, kaya kanina pa lang, sinabi ko na kagad. Ingat tayo sa verse na ito, na i-apply natin sa sarili natin. This is all about the church, the body of Christ. Our security as members of the church, the body of Christ, our security sa mga promises, sa mga bagay na sinasabi din dito sa mga sunod na verse. Our predestination sa ma-conform tayo sa image ni Christ, sa ating justification, sa ating glorification. Yan ang ibig sabihin dito. Okay? So sabi ni Paul, nay, verse 37, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other culture shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Alam nyo, ito, ay mga sinasabi din ni Paul, magiging totoo lang ito. Kung maintindihan mo ang Romans chapter 8 verse 28, kung para ano ito. Pero kung hindi mo maintindihan ito, Romans 8:28, parang masabi mo, paano kaya magiging totoo sa buhay ko to? Paano kaya magiging totoo sa buhay ko to? Na no man, verse 34, na wala na makaka-condemn sa akin pala. Paano kaya magiging totoo sa buhay ko to na no one shall lay anything to the charge of God's elect? Paano pangyayari sa buhay ko to? Paano maging totoo? Nagiging totoo ito talaga lahat. Walang mali dito. Totoo itong sinasabi ni Paul. Wala nang makaseparate sa atin. Wala nang pag-asa na lahat ng sinasabi dito ni Paul hindi mangyayari sa atin because of the love. Unang-una, sabi nga niya, kung yung bugtong kong anak, kung yung only one son ko ibinigay ko, hindi ko pinagkait para sa inyo, iyan pa ang hindi ko magagawa. Yan pa ang hindi ko maibigay sa inyo na ma-conform kayo into the image of my dear son, na hindi ko magawa na gawin kayong you will be adopted, you will be justified. Hindi ko ba yan magawa? That is why, sabihin ni Paul dito sa verse 28, all things work together for good to them that love God. Sino yung nagla-love sa God sa panahon na yon? Not the church, not the Jewish people, not the unbelievers, although many will claim that they love God, but hindi mangyayari ron. Ang totoo lang na nagla-love sa God sa verse na ito ay the church, the body of Christ. Sabihin ko sa inyo, sa mata ng tao, devout Catholic,
masasabi natin na talagang mahal nila ang Panginoon. Ano? Tingnan mo, 4:00 pa lang, gigising na yan. Punta na doon sa kanilang simbahan. 4:00 sa umaga. Magproprosesyon, buhat-buhat yung Panginoon nila. And people will say, yung tao niya talagang mahal na. Talagang yan yung nagmamahal sa Panginoon. But sabihin ko sa inyo, totoo ba yung Panginoon? Panginoon ba talaga yung mahal nila? Hindi. Akala nila yun. Akala nga nila yun. But, biblically, tayong mga believers, members of the church, na save sa gospel of the grace of God, tayo lang talaga ang makapag-deliver ng totoong pagmamahal sa Panginoon. Tayo lang. Wala nang iba. Although, minsan, parang hindi makita sa buhay natin, di ba? Oh. Ha? Sabihin natin, isa, hindi ko na lang pagyaman. Lahat, pabuti ko. Di ba? Isa rin, hindi makita sa atin, amo na sila gaplangka sa Ginoo. So, hindi man makita. Pero sila kita, magmula, 4 lang, mata, pagka gabi, balik na naman. Nabaw na subong, manog. Ano gani subong? Semana Santa. Be. Kung i-judge nyo lang, be, sa makita naton, sino bisa. Sila gidya, kita masil, din man na masiling sila nga, ining mga dispensationalist, talagang mahal nila Panginoon. Hindi makita sa atin. But, sa totoo, yan. Yan ay sinasabi ni Paul dito na nagmamahal sa Panginoon. Those who are saved, member of the church, the body of God, saved by the gospel of the grace of God. That's the only way, pamaraan, na makamahal ang tao sa Panginoon. It is only through Christ. No? Kaya importante yung understanding. Kaya alam natin, we cannot believe the true God kung hindi naman natin maintindihan kung sino siya, anong ginawa niya. Diba? Kaya kailangan talaga yung Bible, kailangan natin yung pag-aralan, rightly dividing the word of truth. Dahil tinan mo ako, 30 years Baptist eh. Kala ko talagang totoo na yun. Ha? Oy, pag namatay pala ako noon, andun na kami. Andun na kung namatay ako noon, andun na ako sa impyerno pala. Okay? So, sana na kuha natin yung yung natapos na rin natin up to 39, kung ano yung ibig sabihin nito. Sana napilubanag na natin ito alam nyo, natapos na natin ito dati. It could be na nung nakaraang pag-aaral natin, natapos na itong Romans na to. Kung hanapin nyo yung ating pag-aaral dati ng Romans, it could be na iba yung pagkasabi ko dito. Dahil nga, siguro hindi ko pa rin naintindihan noon. Pero sa ngayon makikita ko, pinag-aralan ko talaga itong and we know all things work together. Talagang pinag-isipan ko base, pinag-aralan, asking for the help of the Holy Spirit and by studying, rightly dividing the word of truth and contextual, Bible study. At nakita ko na lahat dito is all about the security ng salvation at ng promises ng Panginoon sa atin. Hindi ito nagtutukoy ng individual na buhay natin. Okay? Kaya, although to some, this is a verse of relief, Ito yung verse kasi na tinatakbuhan ng marami din pag may mga masasamang nangyayari para ma-comfort sila that all things work together for good to them that love God, Although, yun ang ginagamit nila para ma-comfort din sila. So, okay? Any question? So, sa Romans 11:11,
The part of rapture or part of salvation? Romans 11:11, 12. Now, if the full of them be the riches of the world, and the diminishing of them, 11:12, and the diminishing of them, the riches of the Gentiles, how much more their fullness. So, the verse, tandaan natin na yung umpisa chapter 9, umpisa ng chapter 9 hanggang chapter 11, si Paul, his audience was actually members of the church, the body of Christ, saved people in Rome. Okay? Yung audience niya. But at this moment of time, Paul was giving some story, or he was narrating what happened to Israel, his kinsmen, yung mga kapatid niya sa blood, na bakit hindi sila naligtas. Okay? So, yon umpisa sa chapter 9, verse 1. Okay? Hanggang chapter 11. Walang rapture dito at wala ding salvation. It speaks of Israel's diminishing. It speaks of prophetic program na nawawala or na didiminish na. Ibig sabihin, yung trabaho nila ni Paul, ni Peter, nawawala na, lumiliit na. Yung kanilang being in stage, in the center, ay nawawala na yung prophetic program. Nagdidiminish na. So while Paul at this moment of time was increasing. So it speaks of their diminishing. Now of the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles. How much more of their fullness? It speaks of their fall sa Acts chapter 7. Then from that Acts chapter 7, it speaks also of their being diminishing or nawawala na sa limelight bala. O nakapamabot ko silingon. Bot ko silingon, ini nga verse, arigalyo, ini nga verse, dire na natabo. Dire, it speaks of their fall. Dire, nahulog sila, and then, nag-start sila mag-diminish. Okay? Ibig sabihin, yung prophetic program sa Israel, ang trabaho nila ni Peter, hinay-hinay nga nagamay, hasta nga nadula sila. While Paul at this moment of time is increasing. Amo na ang ginhambal niya dire, Sino niya dire, kung ang ilang nga fall, ilang nga pagkahulog, be the riches of the world. Amo naman ang kaayuhan sang kalibutan, speak sang Gentile world. Okay? So, butsilingon, ang ila pagdiminis, pagkahulog, na hindi na sila naga-function or na temporary stop ang ilang program sa Israel, ang giving of the kingdom, siling niya dira, if ang ilang pagkahulog is the riches of the world, amo naman ang pagdeal sang Dios sa Gentile nation. Baga, ang ilang pagkahulog nangin maayo para sa Gentile. Okay? World yan, Gentiles. Okay? So, sambalya dire. Sambalya po dire. And they're diminishing of them the riches of the Gentile. So, the word Gentiles. Gin-specify na gini Paul. Nga ang ila nga pagkaamusin niyo, pagkahulog kag pagdiminis, being out of the limelight, hindi naman biglaan nga dula lang sila mo. Nagdiminis ba lang? Kumbaga nga, wala na, hasta nga nadula na, hasta napatay na to sila, wala na tong ilang work. But ang kay Paul wala, dapat subong ang kay Paul, dapat yapon ang aral. So, nagdiminis. Si Paul naman siya nga time, Brad, amo naman ang nag-increase. Amo nang hambali dire, riches of the Gentiles. Kag sino bala ang gintagaan works ng Gentiles? Si Paul. That is why sa verse 13, makita mo, gin-explain ni Paul nga siya ang apostol sa Gentiles. Okay? So, sino pa dire? How much more of their fullness?
Why rapture, Brad? Di sila nila daw. Awan na ang first. Ara sa verse 25, Brad, ang rapture. Ara sa verse 25. Ang Awan rapture. first nga rapture, that's tingla. Awan first Simon. Oo, gali. Hindi sila ka bantay mo sa Revelation, makita nila daw may kapila ko nang mag-rapture, pero hindi na da rapture. Rapture is isa lang gina yung rapture. Oo. So ang rapture ya ari diri sa verse 25 sang chapter 11, fullness of the Gentile. Muna ang rapture. Amo man ang day of redemption. Muna ang day of redemption. Okay? So, good question. Dapat maintindihan ta na mo. Yes. Ganun talaga. Umpisa pa sa tawag dito. Mag-soul sleep. Yes. Yun lang. Dito talaga impyerno because there is no other place na sinabi diyan sa Bible na saan pupunta ang unsaved, no? Lahat ng dispensation na unsaved talagang pumupunta sa impyerno. Ano daw? Ang hell kag ang lake of fire magkaiba? Oh, yes, magkaiba. Ngayon wala pang lake of fire ngayon. Ang lake of fire ang magiging present na yan sa after pa 1,000 years of Christ. Dito. Diyan pa yan, andid yan. No? But sa ngayon, wala pa. Andiyan lang sa hell. Wala pang lake of fire. Hindi natin, wala talaga kung saan yung hell, ang lake of fire, ano? But, isa lang yung alam ko, na yung hell, ando doon talaga sa ilalim. Magkatabi sa paradise. Hanggang ngayon, ang paradise ando doon sa ilalim. Ando doon pa lahat ng mga mariresurrect. Lahat ng na-save dito, umpisa dito. Lahat ng tao dito earthly, including Adam. No? Lahat sila ay itinalaga sa earth. Kaya sila yung mga earthly people. Lahat ng naligtas dito, papunta rito. Lahat ng naligtas dyan sa prophetic program to Israel, even before Abraham, sila Noah, so lahat yan sila will live dito sa 1,000 years. Pagdating ni Christ after tribulation period, no, dito, bababa si Christ dito, lahat yan sila i-resurrect. Kaya ang promise sa kanila, resurrection. The same body will be resurrected. Kung ano yung itsura nila, kung ano yung body nila, the same body will be resurrected. Then, titira sila dito sa 1,000 years kasama si Christ. So, yung mga na-save dito na natural na tao sa tribulation period, halimbawa, pag tribulation period, may mga natural na tao na maligtas dito. Yung mga maliligtas dito, na hindi matataka ng mark of the beast, no? And definitely, for such reason, kung bakit hindi sila nagpatatak, because somehow they believe God, no? Will be saved. And yan yung tinatawag na judgment of nation sa Matthew 25 verse 31, no? Down. Tawag diyan judgment of nation. Yung sabi ni Christ nga, kasi bakit kayo, yung lahat ng buhay na tao diyan ay iipunin. Alam nyo, mga angels yung mag-iipon. Yung mga kasama ni Christ pagbaba niya. Iipunin, then will face
Jesus Christ and will be segregated. Yung mga naligtas, according sa salvation, dito sa tribulation period, anong salvation dyan? Kailangan they will believe Christ, then they will, including Gentiles, ha? Sabi dito, sabi ni Kristo, ano yung reason bakit na nilagay sila sa right hand ni Jesus Christ? Because nakulong ako, pinakain nyo ako. Binisitahan nyo ako sa kulungan. Gutom ako, pinakain nyo ako. Hubad ako, dinamitan nyo ako. Yan yung isang salvation, pamamaraan salvation dyan during tribulation period. Meaning, the Jewish people will be persecuted. At sino ka mang na tao na magtutulong sa Jewish people during the time na hindi mag-receive kay Antichrist as their king, then will be saved. Gentile ka man. So, kaya sabi diyan ni Jesus Christ, kung sino ka man, kasi nagtataka sa mga tao, bakit kami ligtas? Ano bang ginawa namin sa iyo? Sabi ni Jesus Christ, kasi nakulong ako, binisitahan niyo ako, ginutom ako, pinakain niyo, hubad ako, dinamitan niyo ako, inuhaw ako, pinainom niyo ako. Yan yung reason bakit sila naligtas. Okay? Nagtanong sila ulit, saan ka ba namin nakita na nakulong? At binisitahan ka namin. Saan ka ba namin nakitang uhaw at pinainom ka namin? Gutom at pinakain ka namin? Hubad at dinamitan ka namin? Sabi ni Jesus Christ, kung ginawa niyo ito sa isa kong kapatid, referring to his brethren, Jewish. Kaya, sino mang tutulong sa Jew? Alam niyo, ang tribulation period, the center of tribulation period is to persecute the Jacob's children. Ang sentro gid sang Jewish sang tribulation period is to cleanse and persecute sang Israel. Kaya ang Jewish at the time will need help. Sa kanila nakasenter ang kasi magre-reign si Christ eh. Magpapa-worship si Christ as king. Iyong mga Jew, ang i-require lang naman na mag-worship dito sa ang mga Jew. Ang problema yan ng Gentile nation is that hindi sila makabay, hindi sila magpatatak. But ang magre-require talaga ng worship, ang Jew, ang Antichrist, i-require niya ang mga Jewish mag-worship kaya sa temple siya. Itayong ang mga Gentile at the time na hindi andyan sa tribulation period, hindi naman i-require yan mag-worship doon sa temple. Kay Israel lang naman yan. Di ba? Oh. So, yung hindi mag-worship kay Antichrist will be persecuted. Kaya kailangan nila ng tulong. Kaya kung sino man tutulong, doon sa hindi mag-worship, i-persecute sila, they will scatter in Gentile nation. Kung sino yung tutulong sa kanila will be saved. So maliligtas yun sila. Then, yan yung judgment of nation. Yung hindi tumulong, ilalagay sa left, then alam niyo mangyayari sa kanila? Buhay itatapon saan? Sa impyerno. At ilang beses ko na na-explain yan kung paano mangyari yan na buhay itatapon sa impyerno. Dahil sa Isaiah chapter 66, pag reign ni Christ, there is a place that will be opened in somewhere in Israel or in Jerusalem maybe, na tinatawag na door pakanto sa hell. Kaya every year, pupunta yung mga tao doon. Bibigyan sila ng opportunity para makasilip doon. At makikita nila yung mga carcass ng mga taong tinatapon doon sa impyerno. Kaya yun ang reason bakit sa time na mag-reign si Christ, takot ang mga tao, kaya mababait sila. Dahil pagka sumuway sila kay Kristo sa government ni Christ, earthly government ni Christ, sino huhuli sa kanila? Angel. Alam ka agad. Isip pala nila, alam na, pwede na sila ipahuli ni Kristo na may angel. Tapos itatapon sila doon. Kaya tumino. Kaya, he will reign with the rod of iron.
in His hand. Yan actually, yan. Gusto nyo ng peaceful na na government? Yun ang kay Christ. Earthly government. Sabi nyo, democratic yon? Hindi. That is theocratic form of government. Theocratic. Government ruled by God. Wala kurakot. Wala kurakot at the time. Oo. So, amo na siya. But pag panaog diri ni Christ, judgment of nation. Then yung mga tumulong sa Israel at yung mga Jewish na hindi nag-worship sa kay Antichrist will be saved. Then they will live together with Christ as natural people, natural human being na mag-procreate. Kaya dadami naman ang tao ulit dito, di ba? Yan, mag-procreate. Ngunit yung mga na-resurrect na namatay na naligtas, na ma-resurrect dito, yan yung mga immortal, gaya nila Peter, na will reign with Christ, will help Christ running His government at the time. The 12 apostles will reign as judges over the 12 tribes of Israel. So, that nation of Israel, sabihin ko sa inyo, that nation of Israel, lapad-lapad na. Sabi nyo, amo lang, subong nation Israel, gamay lang na. Resulta lang na sa persecution, subong. But biblically, including Jordan, Israel pa na. Ginhatag na sila sa Diyos. Labot diri sa Euphrates, lapit sa Egypt. Lapad-lapad na, labot Syria. Dito. Ginhatag na sa Diyos sa ila. So, it will be divided into 12 tribes and the 12 apostles will sit as judges of the 12 tribes of Israel. Then, dadami na naman ang tao. Pag dami ng tao, then, people here, na matao, it will be given opportunity to be saved. Pag hindi ka ma-save, then, you will automatically be thrown in hell. Wala pa lake of fire. Wala pa na lake of fire. Hell pala na siya. Then pagkatapos ng 1,000 years, new earth, new heaven, ini amo nito sa Bible study ko sa nagligan. Ini nga earth will be burned, including the heaven. Not the third heaven, but na heaven na where airplane flies, yung kung saan yung moon and sun will be burned. Amo na, grabe nga, grabe, tanan guro nga, malulupok na, tanan nga mga armaments. Will be burned. Then, new heaven and new earth, which is, yung second heaven, kag first heaven, nga ginamin na nga ilisan, but the third heaven, wala to ya. Wala to ya, mas stain sang rebellion, Wala to ya. Wala nga kung kisa, abi naton, pati third heaven, ilisan. Amo lang na yung ilisan. The heavens, in his first, kag second, ilisan. Naman, ikuha ni siya mo, inang gani ni siya, sa earth, part pa ni siyang gasupply, ga-complement ni siya sang earth, ang heaven, sun. Actually, ang heaven ang heaven nga ina, is to protect us from water, yung firmament na. Dahil kung wala yan, baha tadi. So, wala ta kabalo, kung ang balaan ko daw, wala na tubig, ang new heaven and new earth. Muna siguro nga, wala, inang Philippians 1:10, pag-abot sa panahon, hindi pa kita makapa-analyze kung isa na gid man lang. Mabalanta na pag dito na gid. We can have speculation, but lain gid to yung heaven, lain gid ang earth, but ang one thing is sure, that God is ruling as one in heaven and on earth. Okay? Subong niya, God is ruling sa third heaven, but Satan is ruling on this earth. Because God honored
amo na ka-just ang Diyos. Gino-honor niya gidya pagka-perde ni Adam kay ano mo, kay Satan. Oh. So, yun. Ang hell, pagdating dito, pagtapos ng 1,000 years, dira pa naton makita ang lake of fire. It was mentioned already, but diri pa lang makita naton. Amo gali kung isa na pinsar ko, ang lake of fire could be nga ining earth nga ma-burn na black. No? It could be the ining earth nga ini kundi ma-burn ni siya. Hindi gali amo na ha. Amo na gali the globe ang ginano ko. Okay? Nga it could be nga kasi ti ma-burn na ni sa mo. Daw everlasting fire na ni sa guro. Ang buaya kay balo ka ang judgment, white throne judgment is in the air. Wala dito sa earth, dito sa air. Okay? So, tanan nga soul, unsaved soul, akyat doon sa air. Jesus Christ, andyan yung kanyang justice, set, uupo siya sa white throne judgment. Do not expect na kung ang sa likod ko niya mga church members. Sigurado mga army. Okay? Then, mga angel. Then, pagkatapos sina, tanan mo ng books will be opened. Ang sinasabing books, this book, composed of 66 books, will be opened, the Bible. And kung anong dispensation ka na buhay, you will be judged according to this book. Definitely, ang bubuksan, Genesis to up to Moses. Sino yung mga nabuhay? Sino yung mga nabuhay galing dito hanggang Moses? Before the law. Because sabi sa Biblia, sa Romans chapter 2. Romans ba yun? Romans chapter 2. Ang balya diyo. For as many as have sinned without the law shall also perish with the law. So, people, lahat ng tao before the law will perish without the law. So, saan ba yung mga tao? Kailan yung mga tao na nabuhay without the law? Nung time galing dito hanggang Moses, wala pang law. Okay? So, they will perish even without the law. They will judge by the books before the law. So, Genesis hanggang kay Moses. Diyan sila i-judge. Ano bang kaligtasan during the time? Faith in God, then will offer burnt offerings. Okay? So, from Moses until the book of Malachi will be opened. Dito, lahat naman na tao na nabuhay dyan hanggang doon sa Malachi, yet doon na naman sila i-judge by the book. Kaya books plural. But the truth is, Bible yan. Isang book. Okay? So, ano bang salvation dito? Faith in God, offer burnt offering, obey the law of Moses, then pag di mo na obey, you will offer sin offering for the atonement of your sin. Yan yung gagawin dito, hanggang Malakay. Pagdating ni John the Baptist, ano naman ang salvation hanggang John, hanggang Acts chapter 7. Iba na naman kaya iba namang books. Yung mga tao naman dito, Matthew, Mark, Luke, andyan na naman yung magja-judge sa kanila. Kaya sabi ni Jesus Christ, the words that I speak unto you, they will judge you. The same will judge you in the last days. Pagdating naman dito kay Paul, sabi ni Paul, ano sabi ni Paul? Time will come that Jesus Christ will judge you according to my gospel. So, lahat naman dito na buhay, Acts 9, hanggang rapture, ang hindi saved, babasahan naman sila ng Romans. Kasi maraming tao dito. Ito, itagbigyan ko yung example. Yung mga haharap sa white throne judgment, na itatapon sa lake of fire, na galing sa hell, magrereklamo. Sabi nila,
Nag-believe naman kami kay John the Baptist. Nag-believe kami sa John 3:16. Basahan sila ni Jesus Christ. Saan ba dito sa Romans 2, Philemon? Na mag-believe kayo ng for God so loved the world. Oh. Walang salvation dito niya, John 3:16. Ang salvation ngayon, kay dito ka na tao, death, burial, and resurrection. So, sabi ni Jesus Christ, itambog yan sa impyerno. Justified ba ang desisyon ni Jesus Christ? Yes. So, nobody can complain. That is why, lahat dito, pagdating dito, pagkatapos ng 1,000 years reign ni Jesus Christ, this book will be opened. At lahat ng i-judge ng book na ito, itatapon na sa lake of fire. Wala nang save kasi dyan. So, dito. At dyan pa lang ang lake of fire. Diyan ang lake of fire. Kaya pumapasok talaga sa isip ko, itong lake of fire. Ito yata yung, kasi yung time na yan, new heaven and new earth na. Ang earth will be burned, di ba? Magme-melt lahat ng niya because of so much heat. At kung titingnan mo yung lake of fire, pagka-describe ni Jesus Christ, talagang grabe yung init din. Ewan ko, hindi ko yan sigurado, akin yon na yun yung lake of fire. Kasi mababurn tong flat earth na to. Lahat-lahat ng minerals masusunog. Parang ito, parang tingnan mo ang crudo, walang katapusan yung supply ng crudo, gasolina. Andiyan din ang lahat. Masusunog. O, di ba? Ano pa? Question. Dito na, Brad. Dito na. Sa ngayon, wala na. Pero mayroon pastor, napatay niya bata. Tapos pinili niya bata yan sa Ilabalay. Nag-fencing siya. Pagka puli na nila, nabuhay ang bata. Storya doon, amor lang na, Brad. Para mapabilib niya itong ginaistoryahan niya nga, himuon nyo gid na kayo, natabo sa ako. Balo ka, Brad, kalabanan ng ginaistorya sa mga pastor, Brad, nga mga amo-amo sina. Pero istorya, way gid sa kuno, way gid sa Cebu kuno, tabo na, way gid sa kuno, way bayad sa mo na, way Pero ginuunay ako ng Bible study ko, pag abot siya sila, may bugas sa kano, isang sako, may nagdulong bugas. Sorry, di na amor lang na, Brad. Para mapapati, into lang na yan. But seek ye first the kingdom of God. Di rin na, Brad, ginahambal ni Christ. So, pag reign niya na, everything will be supplied. Inaya times yung siya na maghari. Di rin nga time, Brad, abi mo, farming, agriculture, amo ginadi ang trabaho. I don't think so much ni sa industrialization. Agriculture. Kinahanglan. Balo ka, hindi mo na gani goro kinahanglan hospital, di mo? O, di ba? Because your health will be provided. Just seek ye first the kingdom of God. Sa sininga time. Kung wala ka sa kwarta, kunahon ta pag-ina ang kahayaan sa Ginoo. Nga, Brad, mo niyo. Nga gusto-gusto gina sa mga pastor nga maintuan kita sina. Kaya nga man, ang pagsik kuno sang kingdom sang Dios subong pinaagi sa pastor. So unahon mo siya kay i-bless ka sang Dios. That is why sila yan hindi mawadan ikaw gutom. Hindi na ko ya pag intuon sila kay although nga nagpastor man ko sa baptist way ko na ya ginhimo. Way ko yan pero amo na ang ila deception. Oo.
So, dapat learn gid kamayo rightly divide, no? Kung ano para sa ato. Basta Matthew, Mark, Luke andyan, why ginada para sa ato? Diri na tanan sa kingdom. Para na tanan sa Israel. Para na tanan sa earthly kingdom ng God. Ano ka mga nami mo, lataw ba nandyan di John 3:16 ka nami isang verse, for God to love the world. Sinabi, hindi namin yan mag-apply sina. Oh. Pero, why gina-epekto? Para sa nabalas ang masiling ka nga, para sa balas itong masiling ka nga, pag-COVID, hala, if my people will humble themselves and pray. Kabalo ka kung kadiin ka sa tumapray. Kung wala ka sa Israel sadto, you will face Israel. Pagitaon mo dapat kung di na nayo ng Israel sa mapa kag imol kinahanglan dito kagid matubang sa Israel. Then I will heal the land. Sino land? Land siyang Israel. Hindi siyang Gentiles. Out of context, no? Wala. Amo na nga hindi sila namiyan sa teaching ta kay wala eh. Wala Hindi sila makiliti nga ba may participation man gali. Di bali ah. Saan kita lang basta luwas tayo. Kaya mo na da. So, actually, ng Matthew na, chapter 5 na siya, no? Ng 61st, 6:33, ano na siya, tanan? Ano na siya mo? Dintagaan sila ni Christ ang, inang pananaw, overview sa iya kingdom. Iniyo. Christ actually at that time, like a salesman. Parang salesman si Christ. Ganon din sila ng Apostol Peter. Na binibenta nila sa tao sa Israel na mag-believe sa kingdom para maligtas sila. Parang they are selling Israel ng gospel. Kumbaga nga, magahinti ka bala, di ba? Parang inano mo. Ito, mag-believe kayo sa sa ganito ang gospel dahil yung ang kaharian nga ihatag sa aton lapit na lang. Amo ni sura sang kingdom didto unahon mo lang ang kingdom di ang tanan i-supply sa imo. Pero why gid sila namiin mo? Reject nila gihapon. Why silang pati, wala nilang baton. Kaya una hindi sila gusto nga ang number one gito nga hindi nila mabaton. Nga si Kristo mahari sa ila. Nga si Kristo ang mahari sila, hindi gid nila mabaton. They will be dethroned from their prestigious position. Ma-dethrone sila ni Kristo. Kita mo, halin pa lang kapag kabata ni Kristo, gusto na siya patyon, kay threat na siya. Hindi sila gusto namian muna. So, kingdom postponed. Arita di subong sa dispensation of the grace of God. Prophetic program diminished during the time of Paul before 70 AD. Naman. Before the end of during the time, no? Pila ka years after their fall, nag-diminish sila ni Peter hanggang namatay sila tanan, wala na. Then kingdom hindi nabigay. Dispensation of grace amunita arita di subong. Ang aton instruction Romans 2:5. Sometimes maano kita mo, ma-tempt kita daw ko nami bisa iba no kay kanami isang ila kanta, isang ila ano. Pwede ta man dihimuon. Ulat-ulat ta lang magnami na tato sa babaw panami ta. Subong gani siling ko, di lang tanay mag-Bible study kay kung manghagad ta di daw, ka turn off sila magkadto kay kalaway man sa simbahan ta mo. Buligan ta no? Buligan ta. Kung natada pa mamakal sa mga gamit niya daw nami ato na. May piano man tada.
para sa kanta, para sa ano. Kasi kung budlay man para sa akon kung ako lang kung gusto niyo buligan, buligan ta ang aton ano. Kamo ay okay na wala. Let us pray na yung close start pa tayo sa istorya. Father Lord, thank you so much sa Bible study. Salamat man sa mga utod nga subong. Salamat sa muna tunan. We pray sa mga utod nga wala subong nga aga. Sila ni Manong, sila ni Mamian, ug sa iban pa Ginoo. We pray in Jesus name. Amen.